Ito na nga po yung before ng aming tupiin kumarites nung kami nga po ay naglilinis dito. Makalat at wala na nga pong madaanan. After nga po ng paglilinis namin at pagtutupi ko nga po ng aming mga damit, maaliwalas na nga po dito at saka malinis. Pero nung hindi pa nga po ako nakakapag-umpisang magtupi kumarites, tingnan nyo naman, talagang hindi ko alam kung kaya ko bang tapusin lahat. Sobrang kalat nga po talaga dito kumarites, pero ang ginagawa ko nga lang po ay magtutupi lang ako at si Jowa nga po yung naglilinis. Kaunti na nga lang po yung mga lilinisin niya dahil nalinis na nga po namin yun ng bandang tanghali. Hapon na nga po ito kumarites at malapit na nga pong dumilim. Yung tupiin ko nga kumarites ay sing taas din ng bundok. Wala nga pong madaanan dito dahil lahat nga po ng mga kumot at saka bedsheet namin ay inilabas ko at para ayusin. Imbis na magligpit nga po ako ng hanger, tinawag ko nga po yung aking bunso na siya nga ang magbigay ng hanger doon sa papa niya. Para ang gagawin ko nga po ay magtutupi na lang. Yung kuya naman namin ay nagbabantay ng aming tindahan. Kaya kahit nga po labag sa loob niya ay no choice talaga siyang sundin yung utos namin. Ilang oras na nga rin po siya naglalaro sa labas at nag-aarte na nga po siya sa kanyang mga kalaro kaya pinapasok na nga po namin. Para hindi nga siya maboring ay kailangan utusan. Tingnan nyo naman yung aking mga tupiin, talaga namang parang hindi nababawasan. Kaya habang nagtutupi nga po ako ay may inaayos nga pala ni Jowa yung higaan ng mga bata. Nilagyan niya ng mga lagayan ng hanger at saka nilagyan niya nga rin po ng lagayan ng mga karton doon sa taas. Dahil hanggat maaari nga po walang mga gamit na nakakalat dito. Mas mabilis talagang matatapos yung gawain ko marites pag nagtutulungan nga po yung buong pamilya. Kahit sobrang dami nga po nitong aking gagawin pero talaga namang gusto ko ngang matapos na ito para nga po maging maayos na dito sa taas. Yung curtain na nga pong in-order ko ay excited na nga po akong dumating. Gusto ko nga pong mag-try sana ng wallpaper sa pader pero feeling ko nga ay kukulangin at medyo mahal nga po yung wallpaper. Dahil yung kurtina nga po ay makakahanap ka ng 39 pesos lang at mahaba na. Yun na nga lang po yung pinili ko para ilagay dito sa aming pader. Dahil hindi pa nga po ito finish, magkakalaglagan nga po yung kanyang alikabok pag hindi mo nga lalagyan ng kurtina. Hindi lang siya basta pang design, pangharang na nga rin po sa alikabok. Yung nilalagyan ko nga po ng mga pinagtutupi ko ay dati ko nga pong damitan iyan. Pero dyan ko na nga pong naisip ilagay itong mga bedsheet at saka mga tuwalya. Dahil meron na nga po akong ginagamit na drawer. Malaki nga po ang space niyan kaya marami nga po akong mailalagay. Kaya hanggat maaari kumarites, kung mayroon tayong time na mag-ayos ng ating mga damitan ay try nating ayusin. Dahil isa nga po ito sa nagbibigay sa akin ng masarap na pakiramdam pag nakikita ko nga pong malinis yung bahay. Lalo na nga po kung wala masyadong kalat. Pero pag mayroon ka nga pong bata ay talagang hindi maiwasang maging makalat yung bahay. Kahit anong linis mo nga yan, pag mayroon kang mga maliliit pang anak ay talaga namang magkakalat yan sila hanggat gusto nila. Kahit marunong nga po silang magligpit pero nga po yung iba nilang mga kalat ay talagang hindi nila kayang ligpitin. Nagpahinga nga lang ako saglit kumarites sa pagtutupi at sabi ko nga ayusin na namin yung kanilang higaan. Nilagay ko na nga po dito yung higaan ni Sian at nilagyan ko na nga po ng cover para mabawasan na nga po yung nakalagay doon sa salas namin. Kaya ayusin ko nga muna dito kumarites at ipinapasok ko na nga po yung foam na malaki. Ayan, nakikita nyo ba kumarites, maaliwalas na nga po dito sa higaan ng mga bata. Marami din nga po akong natanggal na mga basura dito sa ilalim at saka yung mga laruan nga pong nakatago dyan ay tinanggal ko na rin. Lumuwag na nga rin po dito kumarites dahil yung nakalagay nga pong drawer dito ay inalis na. Malaking bagay talaga pag nagtatanggal tayo ng mga gamit na hindi naman natin kailangan. Tinatapon ko na talaga yung mga sirang gamit o hindi kaya naman ay hindi na siya nagagamit. Mas maaliwalas nga kumarites kung wala masyadong gamit ang iyong bahay. Ito na nga po yung before ng kanilang mga higaan. Tingnan nyo naman kung gaano kaaliwalas at kalinis na. Yung pader na nga lang po ang hindi maganda tingnan sa higaan nila. Balik nga po ako dito sa aking tupiin kumarites dahil hindi pa nga po ako tapos. Ito nga po yung mga nilabhan ko nung nakaraan na hindi ko pa natutupi. Dalas talaga ang nakaupo dito sa aming upuan ay mga nilabhan ko at saka mga tupiin. Pagkatapos ko ngang maglaba ay hindi ko talaga agad yan natutupi. Kailangan ko ngang paglaanan niya ng oras. Magta-try nga po sana ako ng transition kumarites pero hindi pa nga po ako marunong mag-edit ng ganun. Habang ako nga po ay magpapalit ng bedsheet kumarites, inutusan ko na nga si Jowa na palitan na nga po yung cover ng aming sofa. Nagpalit na nga rin po ako kumarites, talagang pinagpawisan na ako doon sa ginawa ko kanina. Nakita nyo naman kung gaano kadami nga po yung tinupi ko at inayos dito. Sabi nga ni Jowa, nakikita niya pa lang yung tupiin ko ay tinatamad na nga po siya. Hindi ko na nga po siya pinagtupi kumarites dahil sabi ko nga asikasuhin niya na lang yung pagkain namin sa baba. Dahil inabot na nga po talaga ito ng gabi. Tingnan nyo naman kung gaano nakadilim sa labas kumarites. Ayan, nagpalit na nga rin po ako ng punda para nga po turno nga po doon sa aming bedsheet. Umpisahan ko na nga rin po maglinis doon sa gilid at itabi na nga po yung mga dapat itabi at itapon na nga yung dapat itapon. Dinalhan nga po ako ni Jowa dito
ito ng merienda sa taas. Tingnan nyo naman, siya nga rin din po yung kumain. Char lang, kumarites, talaga namang hindi ko naubos na yung meriendang dinala niya at pinaubos ko na nga po sa kanya. Ayan, at hinulog ko na nga po yung mga labahan doon sa baba para nga po mailagay na sa lagayan ng mga labahin namin. Dahil nga po sa pagliligpit ko dito, kumarites, talaga namang dumami ng times 3 yung aking labahin. Lahat nga po ng bedsheet at saka kurtinang nakalagay doon sa kwarto ay talaga namang naging labahin na dahil matagal na nga po akong di nakapagpalit. Nagwalis na nga po ako, kumarites, dahil pupunasan ko nga po ng downy itong sahig namin. Mas gusto ko ngang nagpupunas ng downy sa sahig para mas mabango nga po yung sahig namin. Na nga po sa araw pag napapasukan nga po ng sikat ng araw. Alas 10 na nga po ng gabi yan, kumarites, yung iba nga po ay hindi ko na kinuhaan ng video. Tinamad na nga rin po ako mag-video at sobrang dami nga po ng aking kailangang gawin. Pinatulong at pinawalis ko na nga rin si Jowa, kumarites, para nga po mas mabilis ako matapos. Ayan, kaunting ligpit, kaunting linis na nga, kumarites, at tapos na nga po ito. Tingnan nyo naman kung gaano nakaliwalas, kumarites, kisa nga po nung nag-uumpisa pa lang kami maglinis dito. Binuhat ko na nga po yung basura at nilagay ko sa hagdan para maitapon na nga ni Jowa. Next ko nga pong pinunasan ay yung kwarto para nga po bumango na rin. Nakita nyo ba yung pagkakaiba, kumarites, kisa nga po nung nag-uumpisa pa lang kami? Tingnan nyo naman at meron pa rin nga po akong nakikitang mga basura. Pero ganyan na nga po yan, kumarites, dahil wala na nga po akong itatapon. Umabot nga rin po ng 2 sako at kalahati yung aming itatapon dito, kumarites. Ito na nga po yung pinaka-before ng aming taas. Sobrang aliwalas na nga po at maliwanag na. Pero syempre hindi naman to magtatagal dahil nga po mayroong akong mga anak. Tingnan nyo naman, kumarites, kung gaano na nga kadilim. Ipapakita ko nga po sa inyo kung ano nga po yung view dito sa aming balkonahe paggabi. Masarap nga ditong humiga paggabi dahil malamig. Nakakapasok nga po yung fresh na hangin galing nga po sa balkonahe namin. Salamat sa panonood, kumarites. Follow for more. God bless us. Ito nga po yung maliit naming balkonahe, kumarites. May pa-Christmas light nga po dito at meron nga rin pong mga kaunting halaman. Maliit lang kasi ito at hindi nga pwedeng maglagay ng maraming halaman.